Good morning, children. And good morning, brothers and sisters. So, I'm Weng Quejada from Radyo Bandera. Ako ay nagmula sa sektor ng mga mamamahayag ng media. No? Pero kakampi niyo ako. Kakampi niyo ako at sinisikap naman natin na maging objective sa usapin na ito. Pero kahapon tinalakay ko na to sa aking programa, yung Punto Bandera, 4 to 6 p.m. yan, Monday to Friday. At in-expose na natin yung kwento rito kasi baka maunahan tayo at ma-distort yung totoong pangyayari. Personally, ako nalulungkot ako. Actually, 2 gabi yan na since I've learned about the situation here, kasi every night nagba-Bible study kami ng mga anak ko, talagang sinama namin to sa prayer namin. Sobra talaga akong nalulungkot for the children. I'm after yung welfare ng mga bata. Kasi nung unang bisita ko rito, nakaharap ko yung ilan, narinig ko yung kwento ng ilan na 11 months, andito na, 2 months, tapos 17 years old na sila ngayon. Ako na-amaze ako, na-amaze ako sa kabutihan ng Diyos na yung mga house parents nyo, imagine, hindi naman ninyo kaano-ano. But by the grace of God, di ba? From 11 months old, from 2 months old, inalagaan, inaruga kayo na parang sarili nilang dugo, sarili nilang anak. Tapos ganun lang yon just because of a call from an unknown person, di ba? No identity at all. Kaya yun yung pinapanawagan ko, if there's a complaint, dapat may mukha ang complainant. Hindi pwedeng nanguhula tayo. Hindi pwedeng hindi natin alam kung sino siya, pero alam natin yung inaakusa sa atin. And that's it, just a simple, mere accusation. Ang 37 years old na pinaghirapang itaguyod. Diba? By the grace of God, ganun lang yon. Isasara, kukunin yung mga saan nila dadalhin? Saan nila dadalhin itong mga batang to? Kahit na tinatawag silang DSWD, Department of Social Welfare and Development, they don't have any facility like this na magkikater, mag-aalaga, magtitiyak ng kinabukasan ng mga batang katulad ninyo. And like you, yung mga pastors dito, natatakot din ako, pero naniniwala kasi ako that God is bigger than all of this. Talagang napakalaki ng ating Diyos para sa mga ganito. At alam mo ba kagabi, I realized, actually kanina, nag-pray din ako papunta rito, I realized that God is giving us an opportunity. Ito ay isang oportunidad para ang kanyang salita ay maipamahagi natin, para maipakita natin, di ba? Yung gaano kabuti, gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos. This will unfold, di ba? Right at the very eyes of each and every one of us, the goodness and greatness of our God will be unfolded. Today, kung ngayon mangyayari ang raid na yan, which I doubt, dahil bilang kapatid ninyo sa media, alam ko na usually yung mga raid, hindi yan nagli-leak. May oras pa, di ba? 8 a.m., it's already 8:40. Pero kung hindi man yan matuloy, it's not because of anyone else. It's only because of Him. It's only because of Him. It's because of our prayers, of our faith in Him, di ba? At kanina na-encounter ko to pagising ko, and I remember you all. From Ephesians 6:12, sabi dito, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." So ibig sabihin lang nito, the battles we face as Christians are not physical. Every form of opposition, be it in man or in circumstances, is spiritual. When we are faced by violent people, those people have subjected themselves to the influence of violent spirits. We cannot afford to not see
everything as spiritual. But as much as we may have many spiritual enemies, we are not without defense. God has equipped us and He covers us to ensure that the enemy will never overthrow us no matter what. Kaya sa ating mga bata ngayon, don't lose hope. May takot, may lungkot, may sakit, malalim yung pain. Lalo na sa mga nag-alaga sa inyo. Lalo na sa mga pastors natin dito sa inyo. Kasi hindi lang naman kayo inaruga physical growth, di ba? More of yung spiritual growth ng bawat isa sa inyo. At doon tayo kakapit. Doon sa ating faith kay Lord na kailanman, pangako niya yan. He will never leave us and He will not forsake us. So let's pray po. Dear God, every day the enemy tries to attack your children through other people, authorities, and other influences. Father, in times where the fight may seem like too much, we ask that you help us push through. May we never forget that we already have the victory because we are in Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya laban lang para sa katotohanan. This battle belongs to God and He's fighting for each and every one of us. Praise God.